Mga kababayan, yung sabi ni Chavit na kung saan mga kababayan ay mai-impeach daw si PBBM. Naku po. At si PBBM daw ang pinaka-mastermind sa lahat ng korupsyon. Ayan, Ma'am Lilito Ninihilo po. Ito po mga kababayan ang sinabi. No? Dito mga kababayan, masusunog natin si Chavit dito sa mga sinasabi niya. Actually, mga kababayan, ipapanood ko muna sa inyo bago tayo mag-react at bago natin siya sunugin. Kaalyado noon, whistleblower na ngayon. Mabibigat na alegasyon na naman ang binitawan ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson laban kay PBBM. Pero para sa Malacanang, ito'y puro paninira lamang. Tama! Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Tama yan, paninira lang talaga yan. Former Ilocos Sur Governor Chavit Singson si Pangulong Bongbong Marcos sa isang debate. Mastermind daw kasi ang Pangulo pagdating sa korupsyon ayon kay Singson. Mga kababayan, hinamon ni Chavit si PBBM ng isang debate. Ngayon, mga kababayan, kung magdebate ba si PBBM at si Chavit, makukulong ba ang makurap? At saka mga kababayan, ganito lang reaction ko lang. Bago dapat maghamon ng debate, yung hindi lumulunok ng sipon. Ha? Kasi mahirap yun, di ba? Girl, alam mo girl, mahirap makipagdebate sa ngungo. Ha? Yung naghahamon ka ng debate, tapos bulol ka magsalita, tapos hingos ka ng hingos, yung sinus mo, nagbara na sa ngalangala mo. Mahirap, mga kababayan. Yeah? Anong mapapala sa pagdidebate? Sige nga, magdidebate. Pag sinabi ba ni PBBM ngayon, sige, magdebate tayong dalawa. Anong itatanong mo sa akin? Kapag ba sinagot ko, makukulong ba ang makurap? Sige nga, mga kababayan, ganito po yan. Alam nyo si Chavit kung bakit nakaganyan? Hindi niya kasi napala na siya ang sasalo. Siya ang sasalo sa Miss Universe. Kasi nga, sabi nga, ng may-ari ng Miss Universe, mahirap mangarap sa isang bagay na hindi mo naman kayang kamitin kahit na 100 taon. 'Di ba? Mapanlin lang, mapanira at sinungaling. Yan ang sabi ng may-ari ng Miss Universe. Kaya ngayon, hindi naman siya kasi hindi kasi nag-success yung pangarap niyang maging Miss Universe owner. Kasi nga hanggat ang Miss Universe owner ay hindi binayaran at hindi kaya ni Chavit sa bidding at hindi niya kayang bumili, hindi talaga mapapasa kanya yun. Tandaan niyo mga kababayan, sinabihan nga siya ng may-ari ng Miss Universe na delusional, at mapanlin lang. Mahirap mangarap sa isang bagay na kahit 100 taon ay hindi kayang ma-achieve. Di ba? Yun ang sabi. So ngayon, hindi siya nag-achieve, hindi siya nag-success doon, si PBBM ang binira. Continue natin. At anytime soon, posible raw ang pagpapatalsik sa kanya. Ma-impeach daw. Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military. Hindi, tanong ko lang, Manong Chavit, bakit susuko si PBBM? Ano bang kinaso niyo sa kanya? Di ba? Ito lang maitanong ko lang, Manong Chavit, nag-uulyanin ka na ba? Kahit saang husgado ka pumunta, wala pong ganun, Manong. Pasusukuin mo yung presidente, pasusukuin mo nung tao sa sundalo o sa pulis. Para saan? Anong isusuko niya? Ito alam mo yung sa totoo lang, kay Manong Chavit, ito. Meron akong sabihin sa'yo, Manong Chavit, huwag kang magalit sa akin, huwag mo ko'y papatay Ganito yan. Meron akong sasabihin sa'yo, Manong Chavit, ganito ang sasabihin ko sa'yo. Sa totoo lang, ang presidente may immunity yan. May immunity. At kahit saan ka pumuntang korte, bakit siya susuko? 'Di ba? Susuko ang presidente
kung meron siyang kaso. Susuko ang presidente kung meron kayong i-final laban sa kanya. 'Di ba? At ito pa, Manong Chavit. Ito pa ang masabi ko sa iyo. Saan ka nakakita ng isang tao na mangulo sa pag-imbestiga kung siya ang mastermind? Sige nga, sinong tanga? Sinong tanga, sinong bobo na magpa-imbestiga ka kung ikaw pala ang mastermind? E di ngayon pag iniimbestigahan yan, ikakanta ka ng mga nasa baba, ikaw pa rin ang makulong. Di ba? Ma'am Ana Amador, hello po. Di ba? Isipin mo yung mabuti, Chavit. Sinong tanga magpapaimbestiga ng korupsyon kung siya ang mastermind? Sige nga. E di kung ganun pala, kung si PBBM ang mastermind, tapos siya ang nangulo ng pag-imbestiga, eh di pinagpapatay na niya yan lahat ngayon yung mga nandyan sa baba, simula sa kongresista, sa senador at sa mga district engineer. Tanga-tanga ba kayo? Di ba? Saan kayo nakakita? Si PBBM nagpa-imbestiga, si PBBM nag-umpisa. Sabi nga ni PBBM, ako nag-umpisa nito, ako ang tatapos nito. Oh, saan ka nakakita? Ikaw yung nangulo na mag-imbestiga sa korupsyon, tapos ikaw yung mastermind. Eh di, pagka iniimbestigahan yung sa baba, paakyat ng paakyat ng paakyat, sayak sa kanya ang bagsak. Diba? Isipin yung mabuti yan. Tapos pasukuin mo sa pulis o sa sundalo, bakit siya susuko? Ano bang krimen ginawa niya? Nangamkam ba siya ng lupa na overpriced? Kinasuhan ba siya ng plunder sa ombudsman? Diba? Minimina ba niya ng black sand mining ang gilid ng dalampasigan? Inangkin ba niya yung dating pasyalan, nilagyan ng pader na lagpas tao? Kaya siya susuko? Diba? Sige nga. Anong akala ninyo kay PBBM? Bobo? Hindi nyo ba naisip? Hindi nyo ba naisip? Halos lahat ng kongresista pabor kay PBBM. Halos lahat ng senador ngayon walang imik kay PBBM. Maniwala lang ako na si PBBM ay may kasalanan kung ang mga kongresman, ang mga senador, mismo ang magtawag sa kanyang pababain siya. Pero tanungin nyo ang mga kongresman, halos 200 plus nakasuporta kay Marcos. Halos mga kasundaluhan at kapulisan nakaloyalty kay Marcos. At bakit kayong mga DDS ang pinagdadampot? Sige nga. Sige, pakiisip. Mga DDS, lalo na si Chavit, hindi nyo ba naisip? Sundalo at pulis, loyal kay PBBM. Di ba may planong kudita sa pangunguna nila Chavit? Nangyari? Nga. Kasi ayaw ng mga sundalo sumunod sa kudita. Kasi bakit? Magkukudita tayo. Pababain si Marcos. Ang papalit si Sara. Anong ginawa ng mga kapatid ni Sara sa sundalo? Kung magkudita lang din naman ang sundalo, di ang uupo dyan si Brunner. Di ba? Kung ako, gusto kong i-take over ang posisyon ni Marcos, tapos si Sara lang din naman ang papalit, wag na, ako na lang. Di ba? Kung ako si Brunner, iti-take over ko ang posisyon ng presidente, ako makipagpatayan doon sa mga supporter. Ako makipaggera doon sa mga sundalo na kakampi sa kanya. Tapos, ang uupong presidente, si Sara. Ano yun? Tapos, ang maririnig namin mula kay Pulong, pro-China sila. Diba? Tapos, pasusukuin nyo si PBBM na walang kaso. Ni minsan si PBBM walang nag-file ng kaso. Saan ka ba nakakita nang pasusukuin mo sa pulis o sa sundalo na wala namang kaso? Bakit hindi mo isabi kay Sara Duterte na sumuko siya? Kasi si Sara tad-tad ng kaso. Sangkaterba. Hindi pa tapos.
Nadagdagan na naman. May paparating pa. Di ba? Dapat kay Sara mo yan sabihin. Continue natin, mga kababayan. Diyos ko, saan ka nakakita? Mangungulo ka sa investigasyon, sa korupsyon, tapos ikaw ang mastermind. Sinong tanga nang gagawang ganun? Sige nga. Ito, example ko, Chavit. Ikaw nagnakaw ng cellphone. Tapos, sabihin mo sa pulis, imbestigahan mo kung sino ang kaninong fingerprint ang nasa cellphone. Sige nga, tanungin kita, Chavit. Nagnakaw ka ng cellphone. Hinatid mo ngayon sa pulis, imbestigahan mo kung kaninong fingerprint ang nasa cellphone. Tapos ngayon, pag forensic ng pulis, doon sa fingerprint mo ang nakaregister doon, di nakulong ka. Di ba? Ganun kasimple yun, Chavit. Naging bilyonaryo ka pero tanga ka? 'Di ba? Or nag-uulyanin ka na talaga? 'Di ba? Wala kang ligtas dito. Walang... Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kalukuhan. Inilatag niya ang mga akusasyong orchestrated ang mga ginawa ni PBBM nitong nakaraang taon para manatiling malinis ang kanyang pangalan. Halimbawa raw ang nooy pagpirma ni PBBM sa 2025 budget o General Appropriations Act. Sa kabila ng irregularities umano nito, kabilang ang di umano'y invalid at blank line items. At dahil bumagsak daw ang public rating ng Pangulo. Ano daw? Invalid at black line item doon sa GAA na pagpirma. Di ba ningalngal na ni Digong at ni Ungab yan? Ano nangyari sa ngalngal nila? May nangyari? May rumisulta na sabi nila may ano doon? May blanco na budget? Walang nangyari. Bakit? Kasi ganito yan. Explain ko sa inyo mga kababayan. Ang libro sa GAA, ganito kakapal yan. Meron yang 2,000 pages. Yung 2,000 pages na yan, bawat ahensya ng gobyerno nandun nakalagay. Bawat ahensya, may mga, column 1, column 2, column 3, column 4, hanggang column 10. Bawat ahensya ng gobyerno, nandun nakalagay kung magkano ang budget. Kung kayo ang presidente, mga kababayan, ilang Philippine agency or government agency meron ang Pilipinas? Kung bakit umabot ng 2,000 pages, marami po. Kung ikaw pipirma doon sa budget sa GAA, isa-isahin mo yon? Sige nga, Chavit, tanungin kita, kung ikaw ang presidente, pipirma ka sa budget ng Pilipinas na may 2,000 pages, isa-isahin mo? Isa-isahin mo yon? Mula sa DepEd, sa DOH, sa Customs, sa Immigration, sa COA, sa DOH, sa PGH, halos lahat yan. Isa-isahin mo yon, yung 2,000 pages na yon, para makita mo talagang malinis. At saka tanong ko lang, Chavit, yung pirma ni PBBM doon, kung meron mang nawalang pera dyan sa pinirmahan niya sa GAA, sino bang nakinabang? Si Marcos? Diba? Hindi naman si Marcos ang kumuha ng pera. At saka, bakit ngayon lang kayo nagsasabi ng ganyan na sa panahon ni Digong mas talamak pa dyan? Hindi nyo ba napansin na mula 2016 nag-umpisa ang korupsyon? Hindi sa administrasyon ni Marcos. Sa panahon pa ni Digong, nag-umpisa ang korupsyon. Ngayon reklamo-reklamo kayo na may maipakulong, samantalang sa panahon ni Digong ni isang kurap ang lalaki ng budget ninyo ng anti-corruption. Tignan mo, ang ombudsman may 15 billion anti-corrupt. Saan napunta ang 15 billion walang napakulong na kurap? Gumawa pa siya ng anti-corruption czar na si Bill Geca, may napakulong. Saan napunta ang mga pondo ng ahensya na yan? Di ba? Saan napunta ang pondo ng ahensya na yan? Napakalaki ng pondo sa administrasyon ni Duterte sa corruption. Anti-corruption fund. Napakalaki. Pero ni isa walang napakulong. Meron man may pinalayang kurap, maniwala ako. Di ba? Pero ni isa, wala. Tapos ngayon magngangal-ngal kayo. Di ba? Yan ang totoo. Nung panahon ni Digong, putang ina, ni isang kurap, walang napakulong.
ni isang drug lord, walang napatay. Bakit? Alam naman natin mga kababayan na kaya pumuputak itong mga to kasi sabit. Alam niyo kung bakit nagkaganyan si Chavit? Masusunod na siya eh. Kasi bakit? Hindi kasi siya maprotektahan ni Marcos sa kaso niyang plunder doon sa mga nagsampa sa kanya sa ombudsman dahil sa overpricing na lupa na tinayuan niya ngayon ng Santorini Beach Resort. Diba? Yun yung totoo. Tingnan niyo si Aimee. Kahit hindi totoong adik, sinabi niyang adik kasi bakit? Sangkot pati anak niya sa Cabral Files. At yun, tignan mo, si Rufy, yung bagman niya, ayun, tumakas na ng Vienna, Austria. Kaya kayo pumuputak. Kasi mga sabit kayo. Diba? Continue. Sinundan daw ito ng deliberate image building niya para magmukha raw itong mabait, kabilang ang ilang serye umano ng scripted interviews ni PBBM. Si Singson, na dating presidential friend at advisor, tila inilaglag ang Pangulo dahil noong 2024 SONA raw nito, ifinlex nito ang 5,500 flood control projects ng administrasyon at kalaunay ipinintang sa climate change at improper waste disposal ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero nang pumutok daw ang flood control scandal sa 2025, hindi naman daw idinawit ni PBBM ang di umano'y tunay na sangkot. Pinagkita si Martin Romualdez. Naimbestigan ba? Hindi pa up to now. Binanggit na daw ni Saldico si Martin Romualdez na imbestigahan ba daw after now? Wala daw. Tignan ninyo ha, kasinungalingan ni Chavit. Sige nga, hanapin natin kung si Martin Romualdez ba daw ay iniimbestigahan. Sige, continue na lang natin yung balita, baka isingit dito ng bilyonaryo. Dahil pinsang buo niya ito, kasama niya, mastermind. They're both mastermind. So up to now, ni investigasyon wala. Wala daw. Humarap na noon si former Speaker Martin Romualdez sa ICI at bahagi siya na pinakakasuhan sa ombudsman. Kasunod ng mga aligasyon tungkol sa pagtanggap ng di umano'y kickback sa Kita mo yan, Chavit? Sabi mo walang investigasyon, after na walang kaso. Kasali si Romualdez sa kinasuhan ni Boying. Ng ICI. Ito hanapin natin, mga kababayan. Hanapin natin para masunog natin itong katandaan. Romualdez, isa sa kinasuhan. Ito, wait lang PBBM nirekomenda sa ICI. Wait. PBBM nirekomenda sa ICI at sa ombudsman na kasuhan si Romualdez. Ito mga kababayan. Pakinggan natin at panoorin natin. Ito Ayan, Manila Bulletin, Chavit. Di ba gusto mo lagi may pruweba? Ayan, Chavit. Manila Bulletin. Basahin ko lang. Read, nakalagay read. ICI recent recommendation to the Ombudsman concerning former Speaker Martin Romualdez was that he should just face investigation and not necessarily legal charge. This is a different from DPWH pronouncement stating that Romualdez should be charged. Ayan. So ito mga kababayan nakalagay. Referral. Referral for further investigation. So anong sabi mo? Chavit na walang investigasyon kay Romualdez. Mismong si PBBM na nga nagsabi na ipinaubaya na niya sa ICI at sa ombudsman si Romualdez para kasuhan. Diba? Sinong papaniwalain mo? Chavit? Sinong maniniwala sa'yo? Katandaan mo yan kung ano-ano yung pinagsasabi mo. Hindi mo ba naisip na kaming mga vloggers, kinontent namin yan noon wala na, patay na. Si PBBM na mismo nagpa-imbestiga kay Romualdez para kasuhan. Tapos sasabihin mo until na walang investigasyon? Chavit, lokohin mo, lilang mo, wag kami. Diba? Papunta ka na Papunta ka ng ulyanin continue. For projects. Una nang ibinahagi ni Singson,
Natalamak daw ang tila maanumalyang proyekto sa Ilocos Region, ang baluarte ng pamilya Marcos. May mga paborito raw itong kontratista, pero kapag sinilip ang mga proyekto ay tila ghost o substandard naman. So talamak daw ang Ilocos Norte. Ngayon mga kababayan, tatanungin po natin, sino po ba ang may proyekto na 2.5 billion? Totoo naman talagang talamak. Totoo pong talamak ang Ilocos Norte. Bakit? Ba't hindi mo subukang tanungin kay Aimee? Saan napunta ang 28 proposal project niya na nagkakahalaga ng 2.5 billion? At saan napunta ang 500 million proposal project ng kanyang anak na dating Gobernador Mateo Manotoc? Saan ba napunta? Diba? Pilit mong isabit si PBBM, i-apelyido mo, Chabit. Diba, Ma'am Bernadette? Pilit mong isabit. Ikaw lang yung apelyido mo, Chabit, tapos ipilit mong isabit si PBBM. Ba't hindi mo subukang itanong kay Aimee Marcos? Totoo naman talagang talamak sa Ilocos. Ang problema lang, pondo yan ni Aimee Marcos at sa anak niya. Di ba? Diyos mio, Marimar. Pilit mong ano ito? Pakinggan natin, Mga kababayan. Wait lang. Pakinggan natin. Ito. Kasi talamak, sabi ni Chabit doon sa Ilocos. Di sige, buksan natin to kung totoo bang talamak. Ito ba yun? Ito ba yun? Talamak naman talaga. Pumalo sa halos 21 billion pesos ang halaga ng umano'y wish list ng mga senador ng 19th Congress na pasok sa 2025 National Expenditure Program o NEP. Sa tinaguri ang DPWH leaks na hawak ng Bilyonaryo News Channel, top 1 si dating Senate President Chis Escudero na may 3 billion pesos. Kasunod niya sina Senator Aimee Marcos at Education Secretary Sani Angara. Narito ang exclusive... di ba? Talamak naman talaga. Bakit? Saan mapupunta ang 2.5 billion na proposed budget ni Aimee sa 2025? Taga Ilocos naman siya. Hindi naman po pwedeng ilagay niya yan sa Leyte. Si Romualdez naman taga Leyte. Hindi naman po pwedeng ilagay ni Aimee sa Davao yan. Si Sara naman ang taga Davao. Diba? Yan ang mahirap sa inyo. Putak kayo ng putak. Hindi nyo iniisip. Bumabalik sa inyo yung mga sinasabi ninyo. Diba? Ito, continue. Mga kababayan, may mga sinasabi pa siya dito. Hindi lang si PBBM ang inatake ni Singson. Si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro. Dati na raw attack dog ng Pangulo. Pero kalaunay, inappoint naman bilang USEC. After 13 days lang, yung last na banat niya kay BBM, after 13 days, Claire Castro was appointed USEC of the Presidential Commission Communication Office. Sabi niya, after 13 days daw, pagkatapos daw bumira ni Yossi Claire, ginawa na daw PCOO, Undersecretary, or PCO Undersecretary. Mga kababayan, simula nung naalala ko, si Yossi Claire Castro, simula nung kasagsagan, pagpasok ko sa politics last November 2025, si Yossi Claire Castro, BBM vlogger na yan. Pero hindi natin maitanggi kakamping yan. Saan banda yung sinasabi mo na 13 days last na bira ni Yossi ay ginawa siyang PCO Undersecretary? In November pa lang, 2025, si Yossi Claire Castro, nag-vlog na yan about PBBM. Binira na yan ng mga DDS. Kasabayan ko si Yossi Claire na umangat. Kasi bakit? Si Yossi Claire dati hindi pa yan focus sa pagbabloging. Ang mga ano niya is nasa reporting siya.
Kasi kasali yan siya sa ABS, parang ABS-CBN yata siya, parang isa siya sa mga, parang si, tawag doon, si Llamas. Para siyang si Llamas. Para siyang si Antonio Carpio. Parang ganun ba? Di ba? Mga kababayan. So kung naaalala ko, kasabayan ko si UC Claire, biglang nag-boom sa YouTube. Pero marami na siyang subscribers. Kasabayan ko yan last November 2025. Doon kami nag-boom. Ang pinakauna talagang nagbablog dyan sila Coach Jarrett, di ba? Sila Mima, sila Boss Mike, yan sila Chris Ulo, yan talaga sila. Ngayon, sumunod kami, sumabay kami, andyan na si UC Claire, nandyan na ako, nandyan na si Bullpoint Man, nandyan na sila Nyolo, di ba? Nadagdagan na. Di ba? November 2024. Yun, November 2024. Kaya pagka 2025, hanggang sa ngayon, nagwa 1 year na ako. Kasabayan ko sila UC Claire. Kaya paano mo nasabing 13 days lang, pagkatapos bumira kay PBBM, naging UC undersecretary na siya. So paano nangyari? Paano nangyari? Na 13 days binira pa niya si PBBM tapos ginawang PCO undersecretary? Alam mo, sa totoo lang, Chabit, kung himay-himayin natin yan, puro kapalpak. Fake news ka. Mga political analyst, nasa radyo yan, si UC Claire. Kasama yan ni J. Ruiz. Si J. Ruiz nung time na yon, sabay silang na-promote, sabay silang ginawang ganyan. So, paano nangyari 13 days binira pa ni UC Claire si PBBM? 2024 pa lang, ng November, nagbablog na yan. At hindi si PBBM ang binira niya, which is sumuporta siya sa administrasyon. Hanggang sa nag-boom siya nung kumalat ngayon sa DDS na meron siyang niyaw-yawan na sinugod na presento na kinulong ang kanyang kliyente na walang warrant of arrest. So, paano nangyari? Diba? Doon si UC Claire nag-boom noong nilabas ng DDS na nagwala siya sa presento. Hindi pa siya PCOO noon, undersecretary. At ako naman nag-boom noong binanatan ko si Cathy Binag. Doon kami nagkasabay. So paano nangyari? Diba? Doon yan sa kasagsagan na ipinatawag si Enzo Recto sa Quadcom, pati si Peebles. Doon nag-umpisa yan. Yung pagbablog namin. Doon yan nag-umpisa na may lumabas na warrant daw, tapos si Trillanes nagsalita, November, tapos lumabas na itong si Atty. Conte. Doon yan nag-umpisa. So, paano nangyari? 13 days, binira pa ni UC Claire, tapos after 13 days, kinuha na siyang PCO, undersecretary. Tanga! Hindi si PBBM kukuha ng undersecretary kung alam niya sa sarili niyang kinalaban siya. Gagawin mo pang bobo si PBBM. Ikaw nga alam yung sumugal na alam mong talo ka eh. Diba? Alam mo sa totoo lang, Chabit, ikaw yung ganun, wag mong itulad kay PBBM yung ginagawa mo. Kasi ikaw, ang style mo, makasandal ka lang sa balikat ng Miss Universe, okay lang kahit gumastos ka ng milyon. Yeah. Okay lang kahit umubos ka ng milyon basta masandalan mo lang si Catriona sa balikat pero si Catriona umatras. 'Di ba? Kasi alam ni Catriona yung karakas mo. Yeah. Hindi ganun si PBBM. Ikaw lang yun. Gumagastos ka ng milyon para makasandal lang sa balikat. Walang ganun. Ikaw lang yun. Hindi tanga si PBBM. Hindi si PBBM gumagastos ng milyon para makadikit lang yung ulo sa dibdib ng Miss Universe. Diba? Pareho lang kayo ni Digong, mga manyakis. Totoo naman. Trending nga yung video na yun. Papatulog-tulog pa siya pag ano, no? Tapos sabi ni Catriona, gumanon si Catriona, di, tumayo siya kasi alam niya hindi matama sa balikat pakita natin. Wait lang. Tingnan natin.
mission failed. Diba? Continue. Budget of 2.4 billion nagbago na at akdog pa rin pero tuta na ni Marcos. Agarang sagot ng Malacanang. Tila pinipilit na lang daw dumihan ng mga nagawa at plano ng Pangulo. Tama! Alam na raw ng taong bayan ang pagkakaiba ng isang totoong makabayan sa isang gusto lang iangat ang bansariling kapakanan. Tama! Hindi raw nagpapakabayani si PBBM. Oh, kita ninyo ang sabi? Hindi nagpapakabayani si PBBM. Sabi pa nga dito, ulitin ko ha. Alam na raw ng taong bayan ang pagkakaiba ng isang totoong makabayan sa isang gusto lang iangat ang bansariling kapakanan. Totoo yun! Totoo yun! Si PBBM, hindi niya ginagamit ang pangsarili niya kasi gusto niyang iangat ang taong bayan. Bakit si Chavit nagalit kay PBBM? Kasi ganito po. Una, hindi naman talaga galit si Chavit kay PBBM dahil hindi pinasok ni PBBM ang kanyang pamangkin sa PCSO. Hindi siya galit doon. Galit si Chavit kasi kinalaban ni PBBM ang China na which is yung Dito SIM at yung Dito Telecom, Chinese company yan, na gustong mag-franchise ni Chavit na nahihirapan siya ngayon. Bakit? Hindi ba totoo? Hindi ba totoo? Hindi ba totoo? Hindi siya galit doon sa pamangkin niya na hindi pinasok sa PCSO. Galit siya kasi hindi good terms ang Philippines at China. Nahihirapan siyang mag-angkat ng franchising business sa kanyang Dito company. Yung Dito SIM. Naputol eh. Yun yung rason. 'Di ba? Sa tingin ninyo, gaganyan siya? Kagalit kung walang rason? Hindi po ang dahilan niya na hindi pinasok ni PBBM ang request niyang pamangkin sa PCSO. Ang rason dyan ay hindi niya matuloy-tuloy ang business na itatayo niya dito na Dito. Yun po yun. Ang Dito po is Chinese company po yan. 'Di ba? Ganun yan mga kababayan. Continue. Kala nyo lang Hindi raw nagpapakabayani si PBBM ayon kay Castro at obligasyon itong linisin ng gobyerno. Pero dahil marami na raw naaapektuhan sa aksyon ng Pangulo, tila may mga gumagawa na lang daw ng mga kwento para ibagsak siya. Yan ay matapos hindi makinabang at hindi mapagbigyan ng iilan sa kanila. Kaya raw pinipili ng mga ito manira. 'Di ba? Hindi kasi nakinabang, hindi kasi napagbigyan, 'di ba? Kaya pinilit na lang manira, 'di ba? Mas nakakabahala ay yung gumagawa-gawa lamang sila ng kwento para ibagsak ang Pangulo matapos na hindi makinabang at hindi napagbigyan, sa hiling ay maninira na sila. Nang which is totoo naman. Hindi napagbigyan. Hindi nila napakinabangan. Bakit? Simple kasi yan mga kababayan. Kapag tumulong kasi tayo, yung wala dapat tayong hinihiling na kapalit. Kaya nga ba kung bakit ang lakas ng loob ni Chavit tumulong kay PBBM noong 2022 election? Kasi may kapalit, may hihilingin siya doon. Business. Ngayon, pumunta sila ng Japan. Sabi pa nga ni Sandro, Dad, Manong Chavit is there at the back. Hindi siya pinansin nung nasa Japan. Cellphone na lang doon si Mang Kanor. Sabi ni Sandro, Dad, Manong Chavit here at the back. Sabi naman ni PBBM, thank you sa mga nagmamahal sa atin dito sa Japan. Lalong-lalo na yung kaibigan natin. Ganon si PBBM doon. Ba? Hindi pinigkas ang pangalan ni Chavit. Gusto nyo naman makita? May pruweba ba? Ito. Chavit. Dedma ni PBBM sa Japan. Yan yung rason, mga kababayan. Ay nandito. Okay. Ito, madaling i-introduce ito. Ang nasa natin, hindi ko na nakita
nakita eh. Nasa dulo, kasama, katabi ng ating ambassador, ikwento ko na, Kaalyado noon, paano naging presidente itong kaalyado Rocha, hindi mo na susuportahan. I wanna go. Hindi kami pangihinayangan. I wanna... Hindi Rocha. kaalyado noon, Ikwento ko naman paano. At kami po ay nandito. Yan. Yan yung time na yan na bumulong si Sandro Dadad, Manong Chavit here at the back. Sabi naman ni PBBM, tumingin siya, pero hindi si Chavit. Doon ang dulo. Sabi niya, hindi ko nakita, nandun kasi sa dulo, at nandito ngayon, sabi niya, ang hindi ko pa nasabi sa inyo, hindi si Chavit ang kanyang inintroduce, which is ibang tao. Diba? Ayan, may mga ebidensya tayo. Yan ang totoo, video, hindi papel na galing sa news. Ha? Galing sa newspaper. Diba? Continue, mga kababayan. Lahat naman yan may proof eh. Hindi man tayo nagkwento lang dito. Una nang isiniwalat ni Singson ang pag-atras sa suporta sa Marcos administration sa kabila ng pagtulong nitong manalo si PBBM sa eleksyon. Tila kinalimutan na raw kasi siya ng Pangulo at hindi nabigyan ng director-level position ayon sa kanyang mga pahayag noong 2025. Tiniming ng dating gobernador ang kanyang mga paratang sa 2026 sa pagpatak ng 40 years matapos ang ouster ng ama ni PBBM na si Marcos Sr. noong 1986. Hihintayin daw ni Singson ang pag-aproba ng palasyo tungkol sa hamon niya sa debate. Kasabay nito, balak din ng dating presidential friend ang pagkasa ng one-time big-time rally para ipanawagang labanan ng korupsyon at anyayahan ng ilang mga grupong dumalo. Para sa agenda, Hannah. Di pa? Meron na namang one-time, big-time rally. Diyos ko. Sino na naman ang anuhin nyo dyan? INC na naman. Ang INC ayaw na. Nasisira sila dahil sa inyo. Ginamit nyo sila pampolitika. Na which is pang-relihiyon sila. Do you think ang INC sasama pa sa inyo? Chavit, naalala mo, napakaraming bus doon na patras. Yung patras bus ba yon? Na walang sumakay. Kasi ang sabi, sumama, pag-uwi, tsaka bigyan. E paano kung binugbog at binumba kayo doon? Makakauwi pa ba kayo? Diba? Ang daming Ilocano. Ang daming bus doon nakahilera. Walang sumama, walang sumakay. Diba? Tapos magparali-rally pa kayo ngayon. Tigilan nyo yung one-time, big-time rally na yan. Ha? Yung partas. One-time, big-time rally. Tapos pag may kaguluhan, itatanggi. Tapos ngayon sinabi niya, manawagan siya ng malawakang rally. Tapos pag may kaguluhan, itatanggi niya. Yan. Ay, nako. Yun lang, mga kababayan.